Nakauwi na sa Pilipinas sa mga OFW na saksi sa sigalot sa nangyayaring giyera sa Israel. Ang isang OFW hindi maiwasang maluha dahil sa trauma. Ito ay dulot ng mga pag-atake ng Hamas sa Israel. Narito ang aking report. May family siya at nag-worry na ang buong family niya sa kanya, sa sitwasyon niya. Yun, umiyak yung lola ko. Siyempre nag-iyakan po kami kasi masakit sa loob ko na iwanan siya. Hindi na mapigilang maluhan ni Maylene, isang overseas Filipino worker na nagtatrabaho sa bansang Israel, nang ibahagi nito sa media ang trauma na kanyang naranasan habang nagpapatuloy ang giyera sa pagitan ng Israeli government at ng grupong Hamas. Si Maylene at si Kathleen Joyce ay kabilang sa mga unang batch ng mga OFW na inilikas mula sa bansang Israel. 16 na mga OFWs ang sinalubong ng Overseas Workers Welfare Administration, Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs. Gayun din si Senate Migrant Workers Committee Chair Senator Raffy Tulfo, OFW Party List, Department of Social Welfare and Development at iba pang mga ahensya ng gobyerno ay nagkaloob ng tulong pinansyal, tulong pangkabuhayan at pang-edukasyon sa mga nawalan ng trabaho na OFW. Ang ating mga OFW, sila po ang tunay na bayani. Dapat nga po red carpet pa pag tayo po ay sumasalubong sa kanila. Kaya po kami ni Senator Tulfo, kami po ay naglalaban na magkaroon ng OFW lounges. So kami po sa Kagawaran ng Kalusugan, tinitiyak po natin na matutugunan ang anuman mental health problem po nila at ang kanilang medical condition. So ito po yung nangyari kapag nagtulong-tulong po ang lahat ng ahensya at gobyerno para sa isang misyon, at ang misyon na yon, matulungan po ating mga repatriated OFWs. Pray for everybody sa Israel, not only OFWs, kabuhan na sana matigil na itong sigalot sa pagitan ng Israel at saka ng mga Palestinians. Bukod sa mga naunang batch ng mga overseas Filipino workers na inilikas mula sa bansang Israel, may mga OFW pa na humiling ng repatriation. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mula sa mahigit 30,000 mga OFWs, mahigit sa 100 ang humiling ng repatriation. Patuloy din daw ang koordinasyon ng DFA sa Philippine Embassy sa Tel Aviv para sa paglilikas ng mga OFW sa Gaza. Aabot raw sa halos 100 Filipino nationals ang humiling na ilikas. Inabisuhan na rin daw sila ng Israeli government na maging handa sa posibilidad ng paglilikas sa mga Pilipino roon. It will be a difficult life if they stay, no? But they're resilient, no? But I'm not looking, hindi ko iniisip po yun, no? Iniisip ko yung ma-repatriate sila. Yung may iwan lang, hindi dahil hindi makaalis, pero dahil kusang loob nilang maiwan dahil ayaw na iwanan yung mga asawa nila. And we will respect that. Tiniyak din daw ng gobyerno ng Israel ang kaligtasan ng mga OFW na nasa Gaza, habang inaantay pa nila na pumayag ang gobyerno ng Egypt na ilikas sa mga foreign nationals mula sa Gaza sa pamamagitan ng Rafah border. Para sa EuroTV News, Alvin Pelobello sumasaludo sa bawat Pilipino.